Blessed be the name of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bigyan nyo na lang po ako ng 2 minutes para tayo po yung makapagsimula. Last 2 minutes. We will start na po. Share lang po natin. Ayan. Sa looban. I-share lang po natin. Praise God. Last 1 minute po, mag-start na po tayo. Kindly share this live video. Share lang po natin. Tayo po yung magsisimula na. Last 1 minute. Mag-share po natin. Last 1 minute. Good morning po sa bawat isa. Okay, tayo po magsisimula na. Tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa ating pong Panginoon for this day. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Bagamat meron pong ingay, Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi po ito makakadistract po sa bawat sa puso amin. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa lahat ng kasalanan namin pong nagawa. Patuloy po, Diyos, na ang pagpapatawad mo ay aming pong maranasan. Lord, ang kagaanan ng puso ay aming pong maranasan. Ang kapayapaan sa aming puso ay aming pong maranasan. Salamat po, Panginoon, for the extension of our life. Lord, nagising pa po kami sa umaga pong ito upang makita po namin yung magandang plano mo, magandang kinabukasan mo na inihanda mo na po sa amin. At magandang aral, Lord, na pagkakalo mo po sa amin. And today, gusto lamang po namin matuto ng iyong salita. At ano naman po, Panginoon, yung tuturo mo, Panginoon, ito po tumimo sa aming mga puso nang sa ganun maisa pamuhay po namin lahat. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, ang topic po natin ay matatagpuan po natin sa mamaya po, nababasahin po natin sa Mark. Ang title po natin is Ako Ito or I Am. Can we type Ako Ito or I Am? And sabi nga rito, it's only in the storms of life that you learn what Jesus is really like. Na sa buhay po na mayroon po mga pagsubok, doon lamang po natin makikita kung sino talaga si Jesus sa ating pong buhay. God used trials, troubles, and tribulations to learn something from it and grow or mature in our Christian walk. Ika nga, problems is not a problem but a blessings in disguise. Ito po ay pagpapala na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Dati ang tingin natin sa problema, ito po ay talagang problema, pero ngayon ito po ay pagpapala po sa atin. Dahil marami tayong ayun po Tuwa ko na lang. Dahil marami ho tayong pagsubok na pinagdadaanan, mas marami ho tayong matututunan sa lahat po ng mga ito. Amen? And, dali lang po. May maingay po, hindi ko alam kung ano ho yun. Sakit sa tenga. Pero okay lang yan.
There's a lesson in every situation that we face every day. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil alam po natin na meron pong aral ang lahat ng ating pong pinagdadaanan. We will see in the story that Jesus is not a mere man. Hindi lang siya karaniwang tao. He's not just a nice teacher. Hindi lang siya mabuting guro or an ethical leader. Hindi lang siya maprinsipyo, makatarungan o tapat na pinuno. But He is God, the creator of the universe. Can you type? Our God is our creator of the universe. Siya ay Diyos ng manlilikha ng buong kalawakan. In Mark chapter 6 verse 49 to 50, sabi po rito, Jesus noticed the disciples were in distress. Sila ay balisang-balisa, takot na takot, because they were in the middle of a lake where the wind and waves were pounding their boat and keeping them from making any progress. Natatabunan na po ng tubig yung kanila pong bangka dahil mayroon pong storm at sila po ay sobrang takot na baka sila ay mamatay. Baka sila ay malagutan ng hininga. And the Bible says, and so Jesus walked out to them on the water. When they saw Him walking on the lake, they thought He was a ghost. Multo. They cried out because they all saw Him and were terrified. But immediately He spoke to them and said, "Take courage. It is I. Don't be afraid." Good morning po sa bawat isa. Kay Sister Tin Kring. Good morning, Sir Louis. Sa Tagalog po, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat. Ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob." The disciples still had some nagging doubts. Maybe Jesus was just a nice prophet, would come to do some miracles. Sila po ay takot na takot, sobrang balisang-balisa. Halos hindi nila alam kung ano po yung kanilang gagawin. At alam po nila na si Jesus ay isang mabuting propeta na gagawa ng himala. But by walking on water, Jesus revealed He was far more than just a man, more than just a prophet, more than just a teacher. He showed them He was God. No? Pinakita po ng si Jesus ay naglalakad sa ibabaw po ng tubig. Wala pong ibang makakagawa po nito kundi ang Diyos lamang. No? And He also gave them a challenge. Sabi nga, "Don't be afraid," and He assured them, "It is I," or "Ako ito." No? Talagang ang Panginoon very ano sa atin talagang nagtitiwala ho sa atin ang Panginoon. Na ano man po yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, talagang meron siyang lesson po rito. At gusto ng Panginoon, kapag may pagsubok ho tayo, sa Kanya lang ho tayo kakapit, no? Sa Kanya lang ho tayo magtitiwala. And sabi nga in Greek, the language this part of the Bible was originally written in the phrase "it is I" is actually two words, ego and ima. Can we type ego, ima? Ego, ima simply means I am. I am or ako ito. Why is that important? Bakit po ito mahalaga? Tuloy po natin. The name of God is I am. Not I was or I will be or I hope to be. When Jesus says I am, He is saying that you don't need to be afraid. You don't need to sweat it or worry or nervous about your situation right now because He is God and that is enough. Pag sinabi po natin na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos, nothing is to worry about. Bakit? Dahil ang Diyos po natin is omniscient, omnipresent, no? And omnipotent. Ibig sabihin, He is God who is powerful, who is full of wisdom,
who is very mighty and full of strength, and He is with us wherever circumstances that we face right now. Sabi nga, if you're going through a storm of life, you need the help and the hands of God. You need the peace and joy that coming from God. Talagang because of this pandemic disease, nandiyan na po yung vaccine. Magpapaturo ko ba? Hindi. Mataas ang bilihin. Maraming mga pinagdadaan sa pamilya, sa negosyo, sa ministry, sa lahat ng aspeto ng buhay po natin because of this situation. Pero the peace and joy of God ay ipagkakalob niya sa atin. God is full of wisdom. God is full of strength. And we need the protection of God. We need the solution or answer to our struggles in life. Kaya, when you're going through a storm, remember that God is not distant. Hindi malayo ang Diyos sa atin. Ulitin ko po ito hindi malayo ang Panginoon. He's not apathetic or uninvolved. Ibig sabihin lamang po, meron siyang pakialam, meron siyang concern, meron siyang pag-ibig, meron siyang tinuturo sa atin. And sabi nga, He is I am. And He will get you through the storm. Siya ang mag-iingat sa iyo sa kabila ng bagyo ng buhay na pinagdadaanan po natin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. May pangako ang Diyos sa buhay po natin that He will never leave us nor forsake us. Hindi siya multo na mananakot sa iyo, kundi siya si Kristo ang tutulong sa iyo upang makaahon at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Lubog na po ba tayo sa sitwasyon po natin? Takot na ba tayo sa sitwasyon na pinagdadaanan po natin? Ito po yung reminder sa bawat isa. Don't worry. No? We have a big God. His name is I am. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala ko, mga kapitbahay, mga ka-churchmate, mga co-pastors, patuloy lang tayong lumapit at kumapit sa Diyos at ang kasagutan ng Diyos ay siguradong sasapit. Amen po. Alam niyo po, hanggang ngayon, we are very struggling po sa aking mother. Siya po ay nanlalambot ng hina. Di po namin alam kung ano po yung dahilan po nito. I think sa potassium. But alam naman ni Lord yung sitwasyon ng aming pamilya. And she need an operation po. Hindi po namin alam kung tutuloy po ba namin to o hindi. Mapoprovide ba ni Lord o hindi. Pero naniniwala po kami na ang Diyos naman ang may kontrol ng lahat. Natatakot tayo, malulungkot tayo. Parang hindi natin alam kung ano po yung gagawin po natin. But there's a peace in our heart, no, that surpasses all understanding, na ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay. Na ang Diyos ang magpapala sa iyo. Ang Diyos ang mag-iingat sa pamilya mo, sa buhay natin. Ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Ang Diyos ang tutugon sa mga katanungan mo at sa mga panalangin na lagi mong idinadaing sa ating pong Panginoon. Pag ho tayo magsawang magtiwala sa Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Matalino siya, makapangyarihan siya. Patuloy lang nating pagkatiwala yung kinabukasan natin sa ating pong Panginoon. Sabi nga, trust His heart. No? Trust His heart. God is doing something greater and better, and He will do miracles sa buhay po natin. Magtiwala tayo sa Panginoon because Jesus is the I am. God is the I am. I am, sabi nga ng Bible, I am the bread of life. I am the living water. I am the vine. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the life. No? I am the resurrection and the life. At marami pang mga attributes and character ang Panginoon na patuloy po natin mapagkakatiwalaan.
If we know God more, we will trust God more. Ito ko po ito. If we will know God more, we will trust God more in our lives. So the solution is patuloy natin kilalanin ng Panginoon through His Word, through the Bible. Huwag tayo magsawang magbasa ng Bible, mag-aral ng salita ng Diyos, manood ng online morning devotion ng ating pong mga gawain, at patuloy po ng Diyos ang mangungusap sa ating pong mga puso. Magandang umaga po sa inyong lahat, at patuloy po mamaya after our prayer, ibahagi niyo po yung video po na ito para mas marami pang makakilala na ang Panginoon ang tunay na Siya ang magbibigay ng katugunan sa ating pong mga problema. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kaya yung mga pinagdadaanan po namin sa buhay. Pero alam po namin, Lord, kasama ka namin palagi. Hindi mo kami iniwan sa ere, hindi mo kami pinababayaan. Bagkus ikaw ay nandiyan para kami po ay patuloy po na gabayan, proteksyonan, bigyan ng kapayapaan, bigyan ng katugunan sa mga aming pong hinihiling at dinadaing po sa inyo. Sometimes we question you, sometimes, Lord, meron kaming tendency, Panginoon, na magduda, matakot. Pero nagpapasalamat po kami, Lord. Greater is He that is in us that is in the world. You are greater than anybody, Lord God. Salamat po. You are full of wisdom. And we will trust, Lord God, all our struggles in life. Lord, panalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang siyang tumugon po. Ano man pong mga doubts, Lord, anxiety, worries, Lord God, and fear sa puso po namin, Lord, patuloy po naming tinataboy po ito sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, at pinagkakatiwala po namin, Panginoon, na palitan po ito ng kapayapaan, kagalakan, kapahingahan na nanggagaling po sa inyo. I-comfort mo po ang bawat isa sa lahat po ng nalulungkot at natatakot po, Diyos. Patuloy po na maranasan po namin, Panginoon, ng iyong dakilang kapangyarihan at pagkilos sa aming kalagitnaan. Lord, maraming salamat po. Lord, hindi kami magpapadaya sa kaaway na ang problema, Panginoon, ay ibinibigay mo upang pabigat sa amin. Hindi po totoo yun. Ang problema ay ibinibigay mo upang kami po ay matuto at patuloy po na manampalataya at kumapit sa iyo. Ito po yung nagiging magnet po namin na mas lalo mag-grow near sa iyo, mag-humble down sa iyo, Panginoon. Mas lalo pong magtiwala sa iyo na anuman po ang sitwasyon na pinagdadaanan po namin, patuloy po na ikaw ay gagawa in behalf of us. Lord, I continue praise kung sino man po sa amin ang meron pong kapos sa mga pangangailangan. Sa finances, Panginoon, kailangan po ng trabaho, kailangan po ng promotion, kailangan po ng negosyo, kailangan po, Panginoon, na umunlad, Panginoon, ang aming finances sa aming tamang diskarte, Lord. Give us wisdom, give us strength to pursue, Lord God, kung paano po kami maging rich, Lord, kung paano po kami yumaman sa biyaya mo. Lord, yung mga resources na ito ay nakaredy na. Ang tanging gagawin po namin is to trust in you and act by faith na mapagpapala mo po kaming lahat at maging good steward po kami sa lahat ng blessings na meron po kami. Salamat po, Panginoon, ang panalangin ko na patuloy mong pagpalain lahat ng aming po mga pinanghahawakan. Give us wisdom, Lord God, and strength and protection from any harm and danger, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, we entrust, Lord God, sa bawat prayer request for healing na nakasulat po rito sa notebook ko po, Panginoon. I pray sa aking nanay, kay Marisa Duyan, sa kanyang bradong ugat, Panginoon, sa kanyang puso. Patuloy kang magimala, Panginoon, sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat din po kay Pastor Art sa kanyang kidney problem. Ganon din po, Panginoon, kay Brother Eduardo Francisco, kay Liz de Cruz, Panginoon. Lord, kay Liz de Cruz, Panginoon, na mayroon pong kidney problem. Sila pong tatlo, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin yung buhay po namin sa kanila. Lord, ikaw po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin yung buhay po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang siyang magpapagaling po sa kanilang sakit at karamdaman. Ganon din po, Panginoon, kay Sir Ferdy Valderrama, kay Sister Sharon Julia na mayroon pong cancer, in the name of Jesus. Lord, ikaw po ang magpapagaling po sa kanila. Kay Sean Kennedy na mayroon pong problema
sa puso yung batang ito, pinagaling mo na po siya. Kay Marvin Armada, kay Jomar Mangada, Panginoon, Lord, kay Joel Nyola, sa kanyang atay, Lord, kay Genesis, sa kanyang anxiety attack, kanyang withdrawal, Panginoon, sa kanyang katawan, na patuloy po na inaatake ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray kay Sir Louis Reyes, kay Glenn Brigoli sa kanyang diabetes, kay Dwayne Latrell sa kanyang epilepsy, kay Ma'am Janice Labaw, mataas ang blood sugar, kay sa Ramos family, Panginoon, sa kanilang healing, sa Cunanan family, especially kay Nong Cunanan sa healing po niya, kay Ellery Perez, Panginoon, na meron pong hanggang ngayon ay struggle pa rin po sa sakit at karamdaman. Salamat po na unti-unti po nakikita po namin yung pagpapaganda, Panginoon, ng physical na pangatawan sa kanya. And we continue pray, Lord God, for a good result sa kanyang mga laboratory. Maraming salamat din po kay Dr. Teresita Reyes, Panginoon, yung kanyang vertigo, Lord God, ay winasak mo na ito, tinanggal po na po ito, makakalakad na po siya, makakatayo na po siya, Panginoon, at patuloy po na mararanasan niya, Panginoon, yung kagalingan na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat din po. I continue pray kay Ma'am Makalinaw, Panginoon, ng Jose P. Laurel, teacher po namin, na siya po ay nagkaroon ng diabetes, Lord God, at na-comatose po ngayon nasa hospital. Lord, let your mighty hands move, Panginoon. Lord, in the comatose stage, Lord God, ito po, Panginoon, ay magiging normal at siya po ay mabubuhay sa biyaya mo sa pangalan ni Jesus. Ipakita mo ang iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon, sa kanila pong buhay, sa kanilang pamilya. I continue pray, Lord God, kay Tita Jabu, Panginoon, na mayroon pong hika. Lord, winasak mo na yung hika po niya, Panginoon. Pinagaling mo na po siya, Panginoong Diyos. Lord, I continue declare healing upon healing in her body, in the name of Jesus. At sa mga nanonood po ngayon, Panginoon, sa aming mag-anak, kapamilya, na mayroon pong sakit at karamdaman, nagtitiwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang nagpapagaling. Walang imposible po sa inyo. Pinagaling mo na po silang lahat sa pangalan ni Jesus. By faith, sa pananampalataya ko, sa pananampalataya na meron pong sakit, sila po ay pag-agalingin mo, Panginoon. Salamat po for a great testimony of healing, Lord God, na ibibigay mo sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat po sa araw po na ito, Panginoon. Pinagkakatiwala ko rin po, Panginoon, ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa relasyon na meron pong magkagalit, magkaayos po. Lord, I continue declare, Panginoon, sa Pompac family, sa Pompac company. Lord, magsisimula na po tomorrow ang aming pong values formation. And I declare, Panginoon, inihanda mo ng puso po namin na magsasalita. Inihanda mo ng puso, Panginoon, na mga makikinig po sa amin, ng mga employee, ng mga boss, ng mga manager, supervisor, Panginoon. Lord, ng mga employee, O Diyos. At patuloy po na makita po nila yung dakilang pag-ibig mo, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang trabaho. And we declare, Panginoon, na ang Holy Spirit ang siyang mangungusap sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa katagumpayan ng ministry po na ito sa loob ng kumpanya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang boss ng Pompac Company, Panginoon, si Brother Albert Tanlimco. At patuloy po na maranasan po niya ang rumaragasang pagpapala na galing po sa inyo, kasama ng mga employee sa company pong ito. Maraming salamat po. I-guide mo ang lahat, Panginoon, ng papasok sa loob ng trabaho. Sa loob, Panginoon, ng trabaho, protektahan mo po sila. Sa lahat ng frontliners, Panginoon, ingatan mo po sila. Pagpalain mo po sila. At patuloy po naming maranasan, Panginoon, ang iyong proteksyon laban sa COVID-19. Alisin mo po yung takot po namin, Panginoon, sa vaccine. Patuloy po na magtiwala po kami, Panginoon, Lord God, sa karunungan mo na ang vaccine, Panginoon, ay panggamot sa karamdaman. Especially, magtitiwala kami, Panginoon, 100% the true vaccine and antivirus. Ikaw po yun, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Sa araw po na ito, pinagkakatiwala rin po namin ang aming bansa. Patuloy po na magkaroon ng tunay na pagbabago sa aming pong bansa. Salamat po, Panginoon, sa pagbabagong ito na gagawin mo, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang siya magpala sa lahat ng nanonood po ngayon. And I declare, Panginoon, the supernatural move of the Holy Spirit na ikaw po, Panginoon, ang mag-a-answer ng kanilang mga panalangin. Salamat po. I-bless mo po ang Love of Jesus Valenzuela, Love of Jesus Daughter Churches and Main Church, Panginoon, and all the pastors of LOJ Pastors, Lord God. And also, Panginoon, every pastors, bishops, and the leadership, Panginoon, ang tunay
na church mo, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. At patuloy po, Panginoon, na ikaw po magwasak na anumang pong maling katuruan na lumalaganap sa social media at saan man. Salamat po muli, Panginoon. Maging pagpapala po kami sa araw po na ito at patuloy lamang po namin maranasan ang iyong patuloy na pagbabago sa aming po mga buhay. Salamat po muli. Pagpalain mo, Panginoon, si Sister Teresita Lobit, Sister Jabu Isyo, Brother Genesis Baldono, Brother Louis Reyes, Panginoon. I pray, Panginoon, kay Sister Nenet Cunanan, Cecilia Bautista, Brother Ablis, Panginoon, Aris Ablis, JL Cruz and family, Pastora Pros Castañeda, si Sister Analisa Roldan, Ramona Mangada, Tintin Kring. Lord, I pray also, Panginoon, kay Sir Perry Valderrama, Ansel Ignacio, Panginoon, at sa lahat po ng nanonood hanggang ngayon, Panginoon, salamat po sa kanilang pagkitiyaga. At ang aking deklarasyon, pagpapala, kagalingan, tagumpay, kapahingahan, kagalakan sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin. Muli, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng nanonood na 8 at manonood pa mamaya bukas ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan ko po kayo sa darating po na Sunday, alas 4 po ng hapon, ang 8th year anniversary ng Love of Jesus Valenzuela. Samahan niyo po kami sa anniversary pong ito, via online, kasi puno na po yung church. Kung meron po kayong time, Sunday 4 p.m., Sunday 4 p.m., Sunday 4 p.m. This Sunday na po ito. At let's celebrate the goodness and faithfulness of the Lord. Samahan niyo po kami. At ito pong ministry po natin, gusto ko lang po sabihin sa inyo, mag-1 year na po. No, hindi ko lang po alam ang exact. Basta ito po ay nagsimula. Nang nagsimula yung pandemic, God gave me wisdom. God gave me this ministry, morning devotion and online services. And thank God na nakasurvive po for 1 year, hindi po naputol ito pong gawain po na ito. Gusto ng kaaway, ma-stop po lahat ng online service, ng mga gawain. Gusto ng kaaway, gusto muminto ang pastor sa pag-preach ng gospel. Pero maraming salamat sa biyaya ng Diyos. Ang ating pong gawain ay patuloy po na nagagampanan po natin kasama ng mga leaders sa LOJ Valenzuela. At we salute sa mga pastors and leaders ng LOJ at sa lahat ng mga churches. Patuloy lang tayong magsalita ng katotohanan tungkol sa Biblia, tungkol sa kaligtasan na tanging sa Jesus ang pag-asa ng sanlibutan. Muli, maraming salamat.